Good morning, sir. This is my presentation in organic agriculture. U.S. organic agriculture 30 years after the OFPA or Organic Foods Production Act of 1990, Renewable Agriculture and Food System in 2022. Since the implementation of OFPA in 1990, the organic sector has grown in size, and consumer demand for organic food is expected to continue to increase. The 7 papers in this special issue point to the challenges facing the organic sector: slow the response regulation, difficulties with harmonizing standard for international trade, price barriers faced by consumer, and cultural and physical barriers to adopting organic farming system. Ang bawat papel ay nagbibigay ng insight sa kung paano umangkop ang sektor sa isa o higit pa sa mga hamong ito at nag-aalok ng patakaran o solusyon na kabatay sa merkado upang suportahan ang patuloy na paglago. Sa wakas, itinatampok ng artikulo sa oral history kung paano pinahusay ng pagtsatsaga ng mga dedikadong mananaliksik ang pag-unawa sa mga kasanayan sa pagsasaka, mga diskarte sa marketing at pangungulikta ng data. Ang pananaliksik ng tatlong organikong scholar na ito, kasama ang marami pang iba, ay patuloy na nagbibigay liwanag sa mga benepisyong pang-ekonomiya at kapaligiran na nagreresulta mula sa pag-aampon ng mga organikong sistema ng pagsasaka. Although problems and prospects for organic agriculture in Russia post-communist economies 2023, Russian policymakers have ambitions to become a major exporter of organic foods, capturing as much as 10% of the world's organic market. Russia's war with Ukraine and subsequent Western functions render this goal unrealistic for the foreseeable future. Aside from the war, this article examines factors that affect the growth of Russia's organic food sector. Bukod sa digmaan, sinusuri ng artikulong ito ang mga salik na nakakaapekto sa paglago ng sektor ng organikong pagkain ng Russia. Nagtatalo na bagamat malayo ang narating ng sektor ng organic na pagkain ng Russia sa maikling panahon, malamang na hindi maalis ang primacy ng industriyal ng agrikultura na nanatiling pundasyon ng produksyon ng agrikultura sa Russia at sa iba pang binubuo ng mga estado. Ang merkado ng organic na pagkain sa Russia ay malamang na manatiling isang angkop na merkado na nangangahulugan na ang Russia ay manatiling kasal sa pang-industriyang agrikultura at sa pagkain ng ginagawa nito. Also, there have 5 advantages of eating organic foods. First is organic farming produce more nutrients of foods. Second, organic foods contains lower levels of chemicals. Third, no genetically modified ingredients. Fourth, organic farming is better for nature. And 5, organic farming is better for animal welfare.
And that's all po, sir. Thank you.